Nakaabot ka rin ba sa matagal ng magkaribal na mga playmaker na sina Gia Morado de Guzman o mas kilala bilang Gia Amazing at si Kim Fajardo o Kaf na palaging pinagkukumpara o pinagsasabong ng mga fans? Pero para kay Kim, karibal man ang turing sa kanila ni Gia, pero nakikita ni Fajardo na si Gia lang ang angkop sa Alas Pilipinas. Kahit anong pagtalunan natin kung sino ang pinakamahusay na playmaker na nakikita natin sa Philippine Volleyball, walang duda, dalawang pangalan lang ang laging napag-uusapan. At nakakatuwa, pareho silang galing sa parehong henerasyon. Dahil pagdating sa pinakamahusay na setters, kailangan banggitin ng sinuman ang kapitan ng Alas Pilipinas na si Gia de Guzman at isang dating national team ace na si Kim Fajardo. Kahit sabihin man natin na marami na ang umuusbong na mga magagaling na setter. Mga ilang taon din bago nagsuot ng pula, asul at puti na kulay ng bansa ang dalawa. Kahit na nag-organisa sina de Guzman at Fajardo ng isa sa pinakamalalaking mga magkaribal sa lahat ng Philippine sports, ang Ateneo versus Lasal rivalries sa UAAP. Parehong setters ang nagtagpo at naglaban para sa karangalan ng kampyonato mula sa season 76 hanggang 79, kung saan ang Blue Eagles na si de Guzman ang nanalo sa unang dalawa at ang Lady Spikers na si Fajardo ang nanalo sa huling dalawang season. Bagamat sila ay lumipat sa iba't ibang club team pagkatapos ng UAAP, si Gia ay napunta sa Creamline at si Kim naman ay sa F2 na ngayon ay disband na pero nakapaglaro pa ng ilang season sa PVL. Sa maikling pagbahagi ng limelight sa Premier Volleyball League, para sa Creamline at ang dating F2 Logistics ay patuloy ang kanilang mutual respect at paghanga na nananatiling matibay sa pagsubok ng panahon. At pinagmamalaki ni Kim na nasa mabuting kamay ang Alas Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Gia de Guzman. Matapos sa mga tagumpay ni de Guzman bilang Alas keeper sa 2024 AVC Challenge Cup at CV League, alam ni Fajardo na kadalasang tahimik lamang sa gidli kung paano eksaktong ilarawan ang uri ng manlalaro at leader na kanyang matagal ng kalaban sa loob at labas ng court. Paglalarawan ni Kim na si Gia ang taong alam na alam ano ang gustong mangyari at hinahangaan niya ito sa diskarte at galing nito bilang isang playmaker, lalo na sa pagiging hardworking nito at kung paano makisama at makibagay sa koponan. Si Fajardo na naglaro para sa bandila at bansa noong 2008 at mula 2017 hanggang 2021. Ngayon ay nagtataguyod ng tungkulin bilang playmaker para sa PLDT na naghahangad ng titulo sa 2024 PVL Reinforced Conference. From one leader to another, komportable si Fajardo sa kinabukasan ng national team sa ilalim ng pangangalaga ni de Guzman. Siya yung captain kaya alam kong nasa magandang kamay ang national team. Pero sa ngayon, si Gia de Guzman ay nag-sign up na para sa kanyang ikalawang season sa Japan V-League Club. Kaya kung naghihintay kayo sa pagbabalik ni Gia sa Creamline, ito ay maaaring matagal-tagal pang mangyayari. Ang pinaka-maaasahang team captain ng Alas Pilipinas ay dadalhin muli ang kanyang galing sa Land of the Rising Sun para sa kanyang ikalawang pagkakataon sa Dentsu Eribi sa Japan V-League Division 1. At ayon kay Alas Pilipinas Chairman Ricky Palou na inaasahan sa kanyang paglipad patungong Japan sa loob ng ilang araw bago ang bagong season. Tatagal ng halos isang taon bago makapagpatuloy sa tungkulin sa national team ang 8 beses ng pinarangalang best setter ng PVL. Samantala, babalik si Gia sa Pinas para sa national team kapag nagsimula na ang kalendaryo ng national team. Doon pa lamang babalik sa Pilipinas para sa team ng Alas. At yun ay sa mga bandang pagkatapos na ng Mayo. At inaasahan ng isang kapalitan na setter para sa bandila at bansa kasama si Julia Coronel ngunit hindi pa ito pinangalanan sa ngayon. Magsisimula ang Alas sa isang domestic tour of duty sa isang serye ng exhibition matches laban sa lokal at international na mga team upang palakasin ang kanilang paghahanda para sa darating na Southeast Asian SEA Games sa Thailand sa susunod na taon. At iyan na ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel.
Lakas ng loob. Di, kinakabahan na ako. Bangkar. Nonchalant. Thank you, nonchalant. Nonchalant. Thank you. Ginabi na lang talaga. Lakad pa din. Bakit ka dyan nakahawak?